mga kasipag, ng araw po sa ating lahat. Share ko lang po sa inyo mga kasipag, meron pong isang content creator na nagkaroon pa ng ads on Reels. Laking tuwa niyo mga kasipag, kasi hindi pa po siya nakapag-set up dito sa ads on Reels at meron na po siyang mga ads sa kanyang video mga kasipag. So yan yung i-share ko sa inyo mga kasipag kung paano ba magkaroon ng mga ads dito sa ating mga Reels video kahit hindi pa po tayo monetize o hindi pa po tayo naka-set up nito. At bago nyo malaman mga kasipag, meron man ako i-shoutout dito kay Rose BH. So shoutout Ma'am Rose BH. At ito po mga kasipag, ito si Jonelo Marilapinig. Shoutout Jonel Marilapinig. Ito yung comment niya sa atin. Shoutout po kay Stevie from Osami City, Misamis Occidental, Bujibio. Shoutout po dyan sa mga taga Osami City, Misamis Occidental. Mabuhay po kayo dyan. At ito po mga kasipag, ito si DJ Sid TV. Shoutout si DJ Sid TV. Ang comment niya dito mga kasipag, pa-shoutout kasipag sa Deson Kalulot family from Coronadal City. Salamat po idol. Shoutout po dyan sa mga Deson Kalulot family. Kayo po yung pinapa-shoutout ni DJ Sid TV. Mabuhay po kayo dyan. Lalo po dyan sa mga Coronadal City. Mabuhay po kayo dyan. At ito po mga kasipag, ito si Marciano Adorsa. Shoutout na Marciano Adorsa. Ang comment niya dito mga kasipag, idol, pa-shoutout po sa akong family sa Cebu, Balamban Adorsa family. Thanks dol. Shoutout ba dyan sa mga Balamban Adorsa family. Mabuhay po kayo dyan. Kayo po yung pinapa-shoutout ni Marciano Adorsa. Lalo po dyan sa mga taga Cebu. Mabuhay po kayo dyan. Mga Bisayang dako dyan. Mabuhay po kayo dyan. God bless po sa atin mga kasipag. At maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating YT channel. At para malaman nyo na po mga kasipag kung bakit tayo nagkaroon ng mga ads on Reels na hindi pa po tayo monetize, hindi pa tayo naka-set up, proceed na tayo. So proceed na tayo mga kasipag. So dito po, isi-share ko po nyo dito mga kasipag kung bakit siya nagkaroon ng ads sa kanyang mga content video. Laking tuwa ng isang content creator na ito mga kasipag kasi hindi pa daw po siya nakapag-set up or monetize dito sa ads on Reels. Wala daw sa kanyang tools mga kasipag, So paano ba nangyari ito mga kasipag? Ito yung aalamin natin. So punta tayo dito sa ating Facebook kay Serenato de Hocus. Sa ito po Serenato de Hocus, ito yung mga kasipag, yung mga content niya. Kung nakita nyo po, yun po mga kasipag, yung views niya ay halos 500 lang. Yan mga kasipag, bira lang yung 1K, yan, bira lang. So dito tayo mga kasipag, panonorin natin to. Laking tuwa niya dito sa video na ito mga kasipag Siyempre, grabe yan, saya-saya ako. Siyempre, alam nyo naman guys, alam nyo kung bakit masaya ako. Meron na tayong ads on Reels. Wow! Sana all. Pero kung tutusin hindi ko alam na meron na pala akong ads on. So ibig sabihin mga kasipag, hindi daw po niya alam na meron na pala siyang ad sa kanyang mga content video. Paano nangyari yun mga kasipag? So yun yung aalamin natin mga kasipag Siya na nabubulol kasi ang saya-saya ko talaga. tungtuwa siya mga kasipag So dito mga kasipag, Yun guys, grabe. Thank you sa mga nanonood ng Reels ko dyan guys. Pati sa tawag dito, nagpa-follow, nagka-like, nagpa-comment sa mga Reels video ko. Maraming salamat sa inyo guys. Siyempre kung hindi dahil sa inyo, wala ako ngayon sa ganito. Yun. Di ko alam na alam ko kasi ikaw ang mag-a-apply kay Meta nun para magkaroon ka ng ads or basta hindi ko alam. Siyempre meron pa tayong kailangan i-unlock. In-stream ads naman yun guys. Yun. So kita-kits tayo sa susunod nating video guys. Maraming salamat. Yun mga kasipag, hindi niya alam na nagkaroon na po siya ng ads sa kanyang mga content video. Paano ba nangyari yun mga kasipag? So alamin natin yan. At gusto niya po ma-unlock na rin po yung in-stream ads. Alam niyo po ba mga kasipag kung ano nangyari pagkatapos nito? Dahil hindi pa nga daw po siya naka-set up at hindi pa na po daw siya nakapag-apply for monetization dito sa ads on Reels. So nagulat nga siya kasi meron ng ads. So kinabukasan, ano nangyari mga kasipag? So yun guys, awit kelo. What? Ayan, tignan nyo guys, diba, may violation agad tayo. What? Nagkaroon na ako ng mga videos ko na unoriginal content, hindi ko nadamay ito si Peking Report. Aww. Ayan guys, paliwanag nyo nga sa akin guys, hindi ko kasi alam tawag dito, parang sinasabi dyan na hindi raw ako manisenda ng star, saka hindi daw yata ako unavailable daw ako sa hindi na raw ako yata mong monetize. Hindi ko alam guys. Turuan niyo ako guys kung paano maayos ko Yun mga kasipag, yun na tayo mga kasipag. Ano nangyari? Bakit nga ba siya nagkaroon ng ad sa kanyang mga content video? So ganito mga kasipag, ang dami niya kasing views mga kasipag sa iilang video lang niya.
Pero yung video na yon hindi po sa kanya. Kaya nagkaroon tayo ng maraming on the spot na views mga kasipag. Dahil sa views na ito mga kasipag, nagkaroon tayo ng ads. So ganun po si Facebook mga kasipag. Gusto niya, lalagyan niya yung mga ads ng mga video para kumita na siya agad-agad. Pero humanda ka mga kasipag. Pag once na nag-review na yan dahil napakadami mong views at matitres at madidetect yan, makasipag, goodbye, unoriginal content dahil hindi naman po nasalayo yung video na yun. Pag hindi po sayo yung video na yun, goodbye makasipag. At karamihan pa dito ay meron pa nakalagay na fact check. So at false news pa makasipag. Ibig sabihin, yung content na iba pa makasipag, hindi katotohanan, at yung iba dito makasipag, unoriginal content pa, hindi sa kanya. So ti-check natin yung video niya. Yon, meron siyang video dito makasipag, 130,000 mga kasipag. Yan po. Sa Itbulaga yan mga kasipag. Yan. So yan yung mga dahilan kung bakit yung iba dinilit niya mga kasipag. So yan yung mga dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ads. Kasi nga mga kasipag, pag once na tayo po'y dumadami ng mga views dito, and then lalagyan at magkakaroon ng ads yan. So, di mo na alam kung kikita ka ba o hindi. So, hindi pa tayo monetize, hindi tayo kikita doon, mga kasipag. Yung mga ads na yan, so pinagkakalat lang yan ni Facebook dahil po gusto niya po kumita na dahil sa pamagitan ng kontrata. Pero dahil hindi pa tayo monetize, hindi pa tayo kikita nun. Pero ganito mga kasipag, ang nangyari dahil hindi po sa kanya yung video at meron pa siya mga ina-upload na video na false news mga kasipag, tingnan mo naman nangyari, goodbye, di ba? Kinabukasan, nung nag-review na si Facebook dahil napakaraming views mga kasipag, goodbye, hindi naman pala sa kanya yung video. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kasipag, aanhin mo yan napakaraming views mga kasipag kung hindi naman po sa iyo yung video. Lagi mong iisipin mga kasipag, hindi po yan agad-agad nagre-review si Facebook hanggat hindi pa po dumadami ang ating views mga kasipag. So, minsan nagre-review yan at minsan hindi agad-agaran yan. So once na nag-apply ka ng formatization, mga kasipag, doon na yan mag-review din. And then kung marami ka ng views, isa din yan si i-review ni Facebook. Kaya nahinalaan na. So gusto niya kasi lagyan ito ng ads. Ang nangyari nung nakita na niya mga kasipag, hindi naman po sa iyo yung video na yan at yung mga karamihang content ay hindi po katotohanan, false news mga kasipag. Goodbye. Sayang yung effort, 'di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kasipag. Aanhin mo yung views na yan kung unoriginal content nga yan, hindi nga sa'yo yan mga kasipag. Dumami nga yung views kasi viral, hindi sa'yo dahil galing yan sa mga artista, galing sa mga sikat, galing sa ibang content creator na mga sikat. Hindi naman po sa'yo mga kasipag, lalo na po sa Itbulaga pa yung iba at ano-ano pa ba sa ibang bansa pa yung mga video. So maraming views kasi kilala, tangkilikin. Wala, pag review ni Facebook mga kasipag, wala din. 'Di ba? So ano ba yung lesson learned dito mga kasipag? Ano bang lesson learned dito mga kasipag? Lagi ko pong ni-remind sa inyo at sinasabi ko po sa inyo mga kasipag, kinakailangan talaga na mag-content tayo na sarili nating video, sarili nating pinaghirapan mga kasipag, para authentic mga kasipag. Talagang sa atin yung video at tayo ang kikita. Kasi nga mga kasipag, pag once na galing sa video ng iba mga kasipag, yan na po ay meron ng nakaunang upload mga kasipag. So ikaw na lang po ay pang-copy ka na lang, copyright ka na lang, copyrighted ka na lang, unoriginal content ka na lang, mga kasipag. 'Di ba? Lalo pat sa music. Iwasan nyo talaga yung mga copyrighted music mga kasipag. Kinakailangan quality video, informative video, may katuturan, educating, na informative, mga kasipag. Sayang. May ads tuwang-tuwa ni sir, 'di ba? May ads tuwang-tuwa. Pero wala, 'di ba? May violation agad daw. Yan, may violation agad daw. 'Di ba? Tuwang-tuwa, resection agad. Wala din. So yun lang mga kasipag, ang gusto ko po dito mga kasipag, para hindi po masayang ang inyong effort mga kasipag, para hindi po masayang ang inyong load, pagpupuyat mga kasipag, para hindi po disappoint ang inyong expectation mga kasipag, hindi kayo mabigo. Be authentic mga kasipag, original video mga kasipag. At nasunod tayo sa content policy. Ano ba yung content policy? Hindi copyrighted music ang gagamitin. Kinakailangan dito maging creative tayo.
kinakailangan dito informative video mga kasipag, merong nilalaman, entertaining video, 'di ba? Entertainment video. 'Di ba? Dapat ganun tayo mga kasipag. Kung wala sa ganun, dapat ito po nakapag-motivate, inspiring video. 'Di ba? Para hindi sayang mga kasipag. Kasi nga yun, tuwang-tuwa nga yung content creator na yun mga kasipag, pero tingnan mo naman po, wala. Nga mga kasipag. Tuwang-tuwa dahil may ads na. Nga. Oops! Pag once na mayroong ads tayo mga kasipag at hindi pa tayo monetize dito mga kasipag, hindi pa po natin pagkakitaan yung mga kasipag. Lagi nyo pong isipin yan. Hindi nyo pa po yun papagkakitaan hanggat walang setup ang nangyari for monetization. Wala, hindi po yan kitaan mga kasipag. Hindi po yan. So yan na po mga kasipag. Yun po yung lesson learned dito mga kasipag. Kinakailangan original video mga kasipag. Be authentic mga kasipag. So nasunod po tayo sa content policy o lahat ng rules o guidelines dito kay Facebook o pati na rin po kay YouTube mga kasipag. At sana po mga kasipag, kinakailangan natin dito na magtiis, magtiyaga mga kasipag. So pagsikapan lang talaga natin. Libangan lang natin mga kasipag, katuwaan lang at least original video sa atin mga kasipag. Kung hindi nyo kayang mag-isip ng informative video o entertainment video, katuwaan. Kumbaga, paano na lang, pabida-bida o pasikat na lang, ang daming mga ganyang content creator mga kasipag. Ganun na lang, at least nandun ka sa presensya mo. 'Di ba? Sarili mo yung video na yun. Nakakatawa. So, ilan po mga kasipag. Sana po meron kayong natutunan sa content video na to at sana po naintindihan nyo. At kung nagustuhan itong video ng mga kasipag, pasupport na po sa ating YouTube channel, okay, Chris TV po mga kasipag. Sama nyo na po ang ating Facebook page mga kasipag, supportahan nyo na rin po mga kasipag, follow nyo na rin po ating Facebook page at pindutin nyo na rin po ang notification button para sa dito nyo kang mabagong video sa upload. At meron kayong suggestion at katanungan mga kasipag, comment down below kayo sa baba para pag nabaksa ko yan, sasagutin ko yan at magagawin pa natin ng content video yan hanggang sa ating makay. At huwag na rin po kalimutan mag-like and share mga kasipag. Maraming salamat sa manood. Have a nice day and God bless all.